For today's video ay gagawa naman tayo ng beef empanada, isang masarap na merienda na pwede mong gawing pang negosyo. Simulan muna natin sa paggawa ng crust. Gagamit tayo ng 3 cups ng all-purpose flour, 1/4 teaspoon ng asin, 1 tablespoon ng white sugar, at 3/4 cup ng butter. Kailangan yung butter na gagamitin nyo ay yung galing sa ref at matigas pa para maging crunchy yung magiging crust ng ating empanada. So lalamasin lang natin ng maayos itong ating butter hanggang sa mag-combine sila ng harina. Pagkatapos niyan ay maglalagay tayo ng 1 cup ng ice cold na tubig. Sa paglalagay naman ng tubig ay dapat utay-utay lang para makagawa tayo ng magandang dough. Kapag ganito na yung itsura ng ating mixture ay mamasahin na natin yan. Mga 5 minuto lang ng pagmamasa at kailangan ganito yung magiging itsura ng inyong dough. Tapos ay ibabalot muna natin to sa cling wrap at ilalagay sa refrigerator for 30 minutes. At habang nire-rest natin yung dough sa ref, ay lulutuin naman natin yung ating magiging palaman. Meron tayo ditong 1/4 kilo ng ground beef at diretso na natin itong ilalagay sa kawali na walang mantika. Nagre-render naman ng fat yung ground beef kaya antayin na lang natin at yun yung gamitin natin sa paggisa nito. Kapag nag-iba na yung kanyang kulay ay igilid lang muna natin at magigisa tayo ng sibuyas. At kapag aromatic na, isunod na natin yung bawang. Tapos, pwede na natin yung igisa kasama yung giniling. Pagkatapos magisa, ihahalo naman natin yung gulay na carrots at patatas. At igisa lang natin to hanggang sa lumambot na yung mga gulay. Tsaka natin titimplahan ng asin, black pepper, at all-in-one seasoning of your choice. Maglalagay din tayo ng 1 tablespoon ng oyster sauce. Tapos ilang minuto pa ay pwede na natin yung hanguin at iset aside lang muna. Tapos ay gagawa na tayo ng ating crust. Magdust muna tayo ng harina dito sa ating pagmamasahan. At hahatiin lang natin itong dough sa maliliit na parte. Tapos ay bibilug-bilugin natin to. Then i-flatten. At panipisin pa natin yan konti gamit yung rolling pin. So ganyan ay okay na, ilalagay na natin yung palaman dito sa gitna ng crust. At lalagyan natin ng konting cheese para mas masarap. Tapos fold lang natin ng ganyan. Tapos i-press-press lang natin kung saan mismo yung gilid ng palaman. At i-cut lang natin yung sobrang dough. Pwede nyo pang gamitin yung mga sobrang dough sa next na crust na gagawin nyo. At para mas secure pa yung ating empanada, press natin ng tinidor yung edges. So ayan, ready na to for frying at nakagawa tayo ng 1 dosenang malalaking empanada. Fry na natin to sa mainit na mantika. 3 or 4 na piraso lang yung ilagay natin sa isang salang para hindi siya ma-overcrowd at maging crispy yung kanyang crust. At antayin lang natin na maging golden brown kagaya nito. At ganun lang kadali, meron na tayong masarap at nakakabusog na pang merienda. Masarap ito kapag mainit-init pa at siguradong tanggal ang pagod at gutom mo. Ilalagay ko na rin dyan sa baba ang kumpletong listahan ng ating mga sangkap para mas madali na lang kung gusto nyo magluto. At sana'y nagustuhan nyo ang ating pang negosyo at pang merienda recipe for today. Enjoy!